araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eleazar na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating makabuluhang programa, ang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang ating kasaysayan, ang plano ng Diyos, ang ating sarili, kung ano ang katotohanan sa atin sa liwanag ng kanyang salita. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay may dalang babala na napakahalaga sa panahon na kung saan nagsisimula pa lamang ang simbahan at magpasa hanggang ngayon ay nauukol pa rin. May mga bulaang propeta, sabi niya, na animoy tupa ang itsura, ngunit mababangis na asong gubat pala. Alam niyo, ang mga bulaang propeta ay kaakit-akit, no? Dahil sa kanilang pinakikitang imahe na talaga namang mapapabilib ka. Pero yung pala, manggagancho. Ginagamit nila ang mga tao, mga mamamayan, para sa sarili nilang kapakanan. Nakalulungkot man sabihin, pero napakarami pa rin sa panahon natin ngayon na nagpapakilala na sugo ng Diyos at ginagamit ang kanyang pangalan, ang kanilang posisyon para manloko. Ginagawang gatasan ang mga nagtitiwalang tao, lalo na yung mga may edad, mga mayayaman, at ganun din yung mga mahihirap na kapos na nga para sa kanilang kabuhayan ay napipilitan pa rin magbigay. Paano natin sila makikilala? Sabi ni Jesus, sa pamamagitan daw ng kanilang bunga. Ibig sabihin, sa kanilang gawa, sa kanilang buhay. Di lang sa kanilang sinasabi o kaya yung pagpapakilala sa sarili, no? Kasi alam natin wala naman nagpapakilala sa kanyang kahinaan palaging pagpapaimbabaw, no? Lalo na kapag ganito nga ang iyong lakad. Madali nating makikilatis ang fake sa totoo Ang problema ay nagpapalin lang tayo dahil may pangako silang kaakit-akit sa atin. Alam niyo, ganito ang style ng mga manggagancho. Gagamitin nila ang kahinaan ng tao. Halimbawa na lamang ang ating kasakiman, katakawan. Yung ano man yung kahinaan natin para pumasok tayo sa patibong. Tapos sisisihin natin, di ba, na naloko tayo, nabudol-budol tayo, na-hypnotize tayo. Pero ang totoo nun, nagawa nila ito sa atin dahil sa ating kahinaan. No, meron tayong partisipasyon. At ito rin pwede nating sabihin ay bunga ng masamang puno na nasa atin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa bunga. Alam niyo, si Abraham, na kilala nating Abraham, ay may reklamo din sa Diyos. Dumating sa pagkakataon na napakarami niya ng ari-arian, pero wala pa rin siyang bunga na kanyang inaasam-asam na pinangako sa kanya na ibibigay ng Diyos, ang anak. Kasama dito ang lupain din naman. Si Eliseo na alipin ang magmamana ng kanyang ari-arian kapag hindi siya nagkaroon ng anak at ayaw niya ito, hindi niya ito kayang tanggapin. Kaya naman anong ginawa ni Yahweh? Inulit at sinigurado niya na tutuparin niya ang kanyang pangako na hindi alipin ang magmamana ng kanyang ari-arian, kundi magkakaroon siya ng sariling anak na tagapagmana. Sabi niya kay Abraham, masdan mo ang mga bituin sa langit. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo. Kumbaga, hindi lang hitik sa bunga, kundi halos hindi mo mabibilang. May kasama pang lupa, may bonus pa. Hindi kumbinsido si Abraham. Kailangan niya ng garantiya. Kaya naman sinabihan siya na maganda daw ng hayop na alay, no? Kanilang papatayin, hahatiin at ilalatag ito. Samantalang mahimbing na siyang natutulog, ay nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Isang maningas na sulo, ito yung tandaan ng presensya ng Diyos, na nagdaan
sa pagitan ng hinating hayop na alay. Ang pakikipagtipan na ito ng Panginoon ay nangangahulugan siya ang tutupad ng tipan niya kay Abraham. Bali ba, ang di tumupad sa pangako na ito ay sa kanilang paniniwala ay matutulad sa kapalaran ng mga inialay nila, mahahati din. No? Si Yahweh ang tutupad nito. Ang Panginoon ang tutupad ng pangako. Siya ang tanging naglakad sa pagitan ng hinating hayop. Ang di tumupad sa pangako ay matutulad ang kapalaran sa mga alay. Ito ang kanilang paniniwala. Ang tanging papel ni Abraham ay manalig lamang. Ang Panginoon ang nagsimula at siya rin ang tatapos. At sinuko ni Abraham ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Pananalig, hindi sariling lakas ni Abraham ang nagdulot ng bunga. Alam niyo, kung matatandaan niyo, sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako naman ay sa inyo. Sabi ng Panginoon, sino man ang nananatili sa akin ay magbubunga ng marami. Mabuti at saganang bunga. Hindi nanggagaling sa ating galing, kakayahan at lakas, kundi galing sa kapangyarihan ng Diyos. Mahalagang katangian ng mabuting bunga. Sa ating panahon, tayong mga Katoliko, kasama pang iba pang mga Kristiyano, ay salin lahi ni Abraham, mga anak ni Abraham. Ayon sa pananampalataya, ito yung ayon din kay San Pablo. At patuloy pa na dumarami. Katulad ni Abraham, nananatili sa Panginoon, tayo din sa pananatili natin kay Jesus. Ang bagong tipan sa atin ng Ama ay pwedeng magbunga ng sagana at mabuti. At sa kabilang banda naman, kung mananatili tayo sa sanlibutan, sa mga pangako nito, ay magbubunga ng makasanlibutan, masamang bunga. Nasa atin ang pagpapasya, malaya tayong makapamimili. Marami pong salamat sa inyo at ngayon tayo po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat, Panginoon, sa pangakong nais mong tuparin sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya, natutuparin mo ang iyong pangakong walang hanggan sa kabila ng mga pagsubok, kawalan ng kasiguruhan na hinaharap namin. Ano man ang aming nararanasan, ay maging daan na manatili kami sa ugnayan sa iyo. Nawa anuman ang aming sabihin at gawin, ay maging mabuting bunga na ikaw palagi ang pinagmumulan. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.